nung nagkaroon ako ng anak, midwife na po ako. Without knowing po na nandun na ako sa after giving birth na nagpo-postpartum po ako. First baby ko po yun. Nalaman ko lang po siya, nagpa-check up po ako sa OB ko. Tapos, nung nalaman ko na nag-treatment po ako, doon na po umukay yung sitwasyon sa akin. Then sa second, third, alam ko na po. Parang nagpo-postpartum po ako na hindi ko alam. Tapos, nasa medical field pa po ako. Parang hindi po pala lahat ng nandoon ka, alam mo kung anong nangyayari sa'yo. Tapos po nun, after nun, nagkaroon ako ng down moment sa buhay ko kasi po after ko pumanganak sa third baby ko, postpartum depression ko po ay sobra. Dahil no moment na nanganak ako, 2 months pa lang yung baby ko, nagkahiwalay na po kami ng daddy niya. Hindi ko po alam kung paano ko i-handle yung sarili ko may depression po ako. Tapos meron po akong inaalaga ang 3 anak ko. All by myself po. Kasi yung magulang ko po ay wala sa tabi ko. Maraming salamat na lang po sa pananalig sa Diyos at nalampasan ko po yung mga moment na yun. At nung nakita ko po ang post ng MNP regarding po sa mga ganito at i-educate sila, nag-a-advocate sila, ay nagiging inspiration sa mga kababaihang kagaya ko. Naisip ko po na maganda po yung postpartum depression na marinig ng lahat kasi hindi po nila alam na dumadaan po sila sa phase ng buhay nila na gano'n. Gusto ko po na ma-aware ang community na pag nandoon ka sa posisyon na yun, hindi lang ikaw ang kailangan na hindi mo siya dadaan ng mag-isa. Dahil merong tao na handang tumulong sa'yo. Nararamdaman ko po na magiging boses ako ng kapwa ko kababaihan, kapwa ko nanay, na nagsasuffer bagong anak, na nawawala po sa kanila yung atensyon ng pamilya dahil nag-welcome sila ng bagong member of the family without asking them na kamusta ka. Kaya po nagkakaroon tayo ng postpartum depression kasi po nawawala po sila dun sa na kailangan ko din po ng aruga bilang ina. Gusto ko pong ma-empower yung mga kababaihan, mabigyan ng education, pregnancy pa lang po, prenatal pa lang po. Gusto ko na po silang ma-educate yung kasama nila sa bahay na para hindi na tayo mag-lead doon. Gusto ko po ng magandang prevention bago po mapunta sa ganun. Bilang nanay po talaga, gusto ko po talagang magkaroon ng legacy sa kapwa ko nanay. Kasi ang mga nanay po ang nagre-raise ng future natin magiging leader. Pwede po yung mga inanak nila ngayon ang future natin, president, senator, nagagawa ng magandang batas para sa ating Pilipinas. Kaya dapat po yung health din ng magulang, mental health din ng nanay, ay naalagaan natin mabuti. Okay, thank you. Thank you. Well, I really joined this Laguna Philippines because I want to inspire and motivate to influence people, especially women and mother housewives. And I joined this pageant because Miss Laguna Philippines is not only focused on the beauty, intelligence, and talent. It more focused on advocacy, charity, care, and helping other people. And personally, I love helping people because I'm free to myself and I really love to help and continue what I've started. Because I have an advocacy. And my advocacy po is livelihood program or financial empowerment po. Well, ang gusto ko po muna is unang-una, magpag po yung gusto ng puso ko na mag-extend po ng help sa ating community through my advocacy po. Kasi I'm a business owner po, small business ako naman po. And gusto ko po na mag-share ng knowledge and skills po sa aking mga kapwa kababaihan. Sa pamamagitan po na pagtuturo po sa kanila na kung paano po kumita ng pera kahit nasa tahanan po. For me, being successful po is being content po ka rin po sa kung na meron ka and willing ka po ibahagi ka rin po sa iba. How do you balance family and personal goals? Ang family ko po is supportive. And nai-balance ko po lahat ng aking ginagawa po ngayon. Bigay po ng Mrs. Laguna Philippines through
supportive po kasi yung family ko. Alam po nila and vocal po ako sa kung ano po yung gusto ko, alam ko ng full support po sila sa akin. And proper time management din po. Kasi as online seller din po ako, inaayos ko po muna yung mga schedule, like yung mga sa business ko po, and yung sa family ko po. Pag may mga schedule po, like sa school po, naghahanap na po ako agad na pwede po mag-replace sa akin yung kasama ko po, na ito yung ma-attend sa ganyan kasi meron kami lakad for Mrs. Laguna. Kasi gusto ko po talaga na lagi po ako present kasi gusto ko po ma-experience po lahat. Especially, makita ko po kung paano po talaga kumitilos po ang organization. Okay, thank you. Thank you. Ang masasabi ko sa ating lipunan ngayon, siguro yung magiging wise tayo sa pagboto sa susunod na halalan. Gamitin natin ang utak natin, huwag puro puso. May advocacy is autism awareness and acceptance kasi may anak akong may autism. Yun na yung panganay ko. So, at sumali din ako dito sa NLP kasi dahil din sa anak ko. Kasi gusto ko na magkaroon ng boses yung mga batang hindi kaya pagtanggol ng sarili nila. Yun bang masakit sa akin yung makitang madalis lang mahusgahan na hindi man lang nila kaya yung pagtanggol ng sarili nila. Gusto ko yung mga parents na huwag silang basta na lang ituring na may kapansanan. Kasi naniniwala ako na kahit may ganun silang kapansanan, pwede silang mamuhay ng normal with our guidance. At kasi yung may autism, ma'am, kailangan silang attack love po ang tawag doon. Yung bang hindi sila pwede ang masunod, kailangan kaya mo sila. Kasi pag once na manipulative sila eh. Pag kaya ka nila, basta ka na lang nila iyakan. Yun yung pangarap na naging aral sa akin na kailangan tough love yung ibibigay ko sa kanya bilang isang ina. Yes. If I will po sa Mrs. Laguna Philippines 2026, and I will continue po yung nasimulan ko. Kasi ever since po kasi nag-stepping stone po ako dito sa pageant na to. So, ibig sabihin, napakataas po ng level ko. So, if ever naman namin po talaga ako, yung advocacy ko po is tuloy-tuloy. Dahil ang gusto ko pong mangyari talaga ay maging president ng isang solo parent. Kasi, based on my experience, kasi napakahirap po. So, yun yung gusto ko maparating sa kanila na hindi po rin solo parent tayo, hindi na natin kaya. Kaya natin maging nanay at tatay sa ating mga anak ko. Thank you po sa atin. Bali yung sa tradition ko talaga, uunahin ko po talaga yung sa city namin, which is ang pagnika and yung manok ni San Pedro. Yes po. Kasi doon po ako nagsimula. So, syempre, dapat po ang nire-represent ko muna at ilalaban ay yung city ko po. Then, after kong manalo doon, since na magiging Laguna, yung Laguna po. Then, kapag po nanalo po ako sa Laguna, ang pinaka-represent ko is Makilin. Yung sinabi mo kanina, Yung manok ni San Pedro. Bandok ni San Pedro. Yes po. Since po kasi San Pedro City kami, so yun po talaga yung nire-represent namin si Manok. So, So parang yun ang icon ng San Pedro. yes po. Then, ang festival lang namin ay yung San Pabila. Yes, ma'am. Hello. Because si Maria Makiling, siya po yung talagang kilala sa Laguna. Then po si Maria Makiling, doon po kasi nababalot yung yung hot spring natin, yung mga ganito pang mga resorts na po pwede pong ipagmalaki na kung sino yung turista natin. Turist na, ito yung pinagmamalaki ng Laguna. Which is tayo lang yung may hot spring po dito. Reason, bakit Mrs. Laguna napili mo? Una po, gusto ko pong i-level up yung sarili ko po. Maraming ibang pageant platform, bakit Mrs. Laguna? Yun po kasi yung nakita ko maganda po ang samahan. Na kahit tapos na po ang pageant, nandun pa rin po yung tinatawag na family. Sa tingin mo ang pinaka-importanteng bagay dito sa mundo, lalo na sa pagiging magulang o isang ina. Ang pagiging responsibilidad po sa mga anak. Una po, kahit po may mga problema tayo, kailangan po natin pangalagaan ang ating mga anak. Ang naging karanasan ko po ay yung pag-aasawa ko po nang wala po sa tamang panahon. 19 years old po ako nang pinasok ko po ang buhay may asawa.
na wala pong basbas o pahintulot ng magulang. Nagkaroon po ako ng anak, nahirap po ako kung paano mo siya alagaan. Ngunit pinanindigan ko po kung paano ang magkaroon ng sariling pamilya. Maraming pagsubok na dumating sa akin tulad ng physical, emotional, at saka yung talagang physical na nakakaranas ka ng pananakit ng asawa. Pero pinanindigan ko yung buhay may asawa na kahit ganun pa man, bubuuin ko pa rin po ang aking pamilya dahil ako po ay galing sa broken family. Kaya kahit naranasan ko po yung mga pagsubok na yon, yun po ay pinanindigan ko po talaga na walang magulang, walang kapatid. Kung ano man po yung, kung may sasaing ba o wala, yun po yung naging challenges po sa buhay ko na hindi ko naman po pinagsisiyan dahil nagkaroon po ako ng 3 anak na masunurin at mabait po sa mga magulang. Sa akin po ma'am, binili ko na po sila o pinayuhan ko po ang aking anak na huwag padalos-daholos sa pagpasok sa buhay may asawa. May tama pong panahon para po dyan. Dahil hinalimbawa ko na po ang aking sarili na bigla po tulad ako nag-asawa. Kaya ngayon, nung pangalan ko po, proud ako kasi nalagpasan na po yung age ko na 19 years old at siya po noon ay at 25 years old. So proud na po ako doon, ma'am.